sample problem on resultant forces. So basahin lang natin yung sample problem natin. Determine the magnitude of the resultant force and its direction measured clockwise from the positive u-axis. Ito yung drawing natin. Ito yung figure. We have the v and the u-axis na naka-indicate dito. Pero yung kailangan lang natin dito is again yung direction daw measured from the u-axis, which is this one, tapos positive, no? Tapos yung magnitude ng resultant force based dito sa dalawang forces na given. We have F1 equals 300 Newton, tapos F2 naman is 500 Newton. Originally, yung figure natin, hindi talaga kasama yung angles na naka-red, no? Yung 65 degrees and 40 degrees, pero nilagay na din natin, no? Kasi makakatulong to sa pag-analyze natin mamaya dun sa pag-compute ng resultant force natin, no? Yung 65 ay galing lang yan sa 180 degrees minus 70 minus 45. Isulat na lang din natin dito, no? That's 180 degrees minus 70 minus 45. That's equivalent to 65 degrees. Kasi nga 180 yung nandito na yung buong line na yan. So that's a straight line. So that's equivalent to 180 degrees. Tapos given yung 45 and 70. Tapos yun, yung resulta niya is 65. Dito naman yung 40, dito naman tayo magbe-base dun sa computation natin ng 180. No, ito yung straight line natin. That's 180. So magsasubtract ka ngayon ng 65, 45, tsaka 30. No? So that's 180 degrees minus 65 minus 45 minus 30. You get 40 degrees. So yung gagamitin natin para ma-solve yung resultant force natin is yung polygon method, no? So yung polygon method, dito-draw lang natin yung forces natin. So we have F1, tapos meron tayong F2, tapos i-connect lang natin, no? Tapos yung head to tail yan, no? So yung tail nung F1, i-connect natin dun sa head nung F2 kasi dalawa yung forces natin. Tapos makukuha na natin or ma-form na natin sa drawing yung resultant force natin. So, meron tayong triangle na na-form, no? So, pwede natin gamitin yung properties natin sa triangle. Actually, dalawa yung magagamit natin dito, no? Yung cosine law tsaka yung sine law, no? So, i-discuss natin na mamaya kung saan natin magagamit. First, yung cosine law, no? So, kasi meron tayong triangle na na-form, tapos meron tayong dalawang sides na dimensions na given. You have 300 Newton and 500 Newton, tapos meron tayong known na angle. So, yung 95 degrees, saan ba natin nakuha yan? Dito yan sa figure natin. Kung i-extend natin yung F2 natin na angle, no? So, i-extend natin siya dito. So, we have this one, no? Therefore, yung angle natin from the U, papunta dito sa line natin na red is equivalent to 65 degrees. Kasi equal lang yan, no? So, exterior angles yan na property. Dapat equal lang yung dalawang angle na to, no? Tsaka yan, yung alpha, alpha. Okay, so we have 65 degrees, meron tayong 30 degrees. Therefore, the angle between F2 and F1 is equivalent to 65 plus 30. That's equivalent to 95 degrees. So, yun yung angle between. So, kahit i-extend natin dito yung line na yan, yung red na line, dito natin na-extend, pareho lang din yung angle na to, no? So, yung angle na to is equivalent lang dito sa angle na ito. That's 95 degrees, okay? So, meron tayong 95 degrees dito, no? Dito na tayo sa cosine law natin, no? Para makuha natin yung FR, ito yung kailangan natin, no? Dalawang sides na given, tapos opposite na angle dun sa unknown na side. So, cosine law states that C squared is equivalent to A squared plus B squared minus 2AB cosine theta. So, ito yung figure natin, no? Typical lang na triangle. We have ABC, tapos angle theta and alpha. So, si C, opposite niya si angle na theta, no? Tapos, meron tayong known na sides A and B. So, similar na talaga dito sa figure natin, no? So, yun, kukunin natin yung C, square root lang natin yung buong nasa right side, no? Tapos, in this case, ito sa sample problem natin, yung C natin is yung unknown, which is the resultant force, tapos given yung F1, F2, and then cosine theta, which is 95 degrees. Tapos, substitute lang natin yung mga values natin. 300 squared, 500 squared, minus 2 times 300, 500. Tapos, cosine 95. Tama naman, no? So, ibabaks na natin to, no? Yung final answer natin for the magnitude ng resultant force, no? Dito naman tayo sa direction. Direction ng resultant force, which is nakaspecify dito na dapat measured clockwise, no, from the positive u-axis. So, ito yung positive na u-axis, no. So, dito sa figure natin, ganito dapat yung magiging resulta niya, no. Yung direction ng resultant force natin, this is the u-axis, positive, tapos measured clockwise. So, meron na tayong angle dito na 30 degrees, no. So, therefore, yung direction ng resultant force based from the positive u-axis is just alpha plus 30 degrees. Ito yung alpha plus 30 degrees, yun yung magiging angle niya, no? So, given na si 30 degrees, si alpha na lang, no? Si alpha
ay makukuha natin based dito sa triangle natin, no? So, ang gagamitin natin ngayon is the sine law. Sine law states that opposite lang, no? C over sine theta equals A over sine alpha. So, based pa rin dito sa figure natin ng typical lang na triangle. We have C, opposite niya is theta. A naman na side is opposite niya is alpha. So, ganun lang, no? So, sa triangle natin, we have FR, opposite niya is 95 degrees. Tapos, we have F2, opposite niya is alpha. So, kunin natin dito is yung alpha. So, we have FR, sine 95, 500 over sine alpha. Tapos, substitute lang natin yung mga values natin. Nakuha natin yung FR kanina, 605. Ito ay given na. Nakuha natin din yan sa analysis natin sa triangle. And then, given, 500. Ito na lang yung kailangan natin, no? So, sine alpha or alpha equals sine negative 1, arc sine niya, no? Tapos, 500, lipat natin dito, no? So, ito, mapupunta siya dito. Tapos, ito naman, mapupunta dun sa ilalim. Tapos, ito, mapupunta sa kabila. Tapos, sine negative 1, makukuha natin si alpha, no? So, we have 500 sine 95 divided by 605.10. That's 55.4. Confirm naman yung alpha natin. 55.4 or 40 degrees, no? Tapos, dagdagan na natin siya ng 30 degrees kasi yun yung original natin na equation dito. So, 55.4 plus 30, it's 85.4 degrees, no? Tama naman, no? This is now your direction, no? Direction ng resultant force natin from the positive u axis. Okay? So, I think yun na yun, no? Para sa sample problem natin. Yung polygon method talaga, madalas ginagamit natin yung sine law tsaka yung cosine law, no? Pag triangle lang yung na-form natin. So, gamit na gamit, no, yung dalawang properties na to. So, kailangan lang kabisaduhin siguro, no, para hindi na mahirapan, no, kung meron mga sample problems na katulad nito. Okay? So, I think that's it for this sample problem.